Isang antigong manika ang regalo kay Donna ng kanyang nanay. Agad niyang ipinakita ang manika sa kaibigan niyang si Angie. Tingnan mo, Angie. Ang ganda niya. Regalo sa akin ni Mama. Mahilig ko sa manika kahit nung bata pa lang ako. At alam ni Mama kung anong gusto ko. Maganda nga. Mukhang totoong tao na pwedeng kausapin. Sobrang ganda. Kinagabihan, naglaro ng manika si Donna at saka ito nilagay sa kama. Kinabukasan, umalis siya ng bahay at nagalmusal kasama si Angie. At ang naiwang manika, biglang naging pula ang mga mata na may nakakatakot na liwanag. Nianig ang kwarto ng nakakabinging ingay. At nang bumalik ang magkaibigan sa kwarto ni Donna, nagulat sila sa nakita. Nakaupo sa silya ang manika, hindi sa kama, at pula na ang mga mata nito. Nagulat ang magkaibigan at natakot. Teka, sa kama ko siya nilagay. Paano siya napunta sa silya? Kinuha mo ba? Hindi Tayo lang naman ang nandito sa bahay. Walang ibang pumasok dito sa kwarto. Paano gumalaw yung manika? Posible ba yun? Tinignan na magkaibigan ang manika hanggang sa may narinig silang nakakakilabot na tunog. Noong araw na yon, sari-saring kababalaghan na nangyayari sa manika. May mga nakakakilabot na tunog silang naririnig. Makikita ni Donna ang manika sa ilalim ng kama o nakatayo sa may pinto ng kwarto. Lalong nagiging katakot-takot ang paggalaw ng misteryosong manika. May maririnig na malalakas na tawa na tila tawa ng isang batang babae. At kung minsan, nakakatakot na iyak ang maririnig mula rin sa mismong manika na ito. Kakilakilabot ang mga pangyayaring ito. Kaya takot na takot ang dalawang magkaibigan. Meron pa bang mas nakakatakot pa rito? Isang araw, pumasok si Donna at Angie sa kwarto at nakitang nakakalat ang kanyang mga libro. May mga papel ring nakakalat sa paligid kung saan nakasulat ang salitang tulong. Lumipad ang mga papel kasabay ang isang nakakatakot na boses. Kaya tinignan ni Donna ang manika at napansing may tumutulong dugo mula sa mga mata nito. Lalong natakot ang magkaibigan. Niyakap nila ang isa't isa at agad tumawag ng isang eksperto. May kaluluwa ng 7 taong gulang na bata sa loob ng manikang ito. Annabel Higgins ang pangalan niya at namatay siya sa isang aksidente. Sabik sa pagmamahalang bata at napalapit ang loob niya sa inyo. Kayo ang magpapasya kung mananatili siya rito o hindi. Mananatili siya dito. Wala naman siyang ginagawang masama sa amin. Gusto kong manikang ito na pamahal na din kami sa kanya. Paglipas ng ilang araw, dumating ang kaibigan niyang si Lou at tumira kasama nila. Sa ibang kwarto siya natulog. Tinignan ni Lou ang manikang si Annabel at napansin ang kakaibang galaw nito. Donna, alisin mo ang manikang yan dito. Kung hindi, isang aksidente, malubhang aksidente ang mangyayari. Hindi totoo yan, Lou. Matagal na namin kasama si Annabel dito. Mahal namin siya at mahal niya din kami. Walang masamang mangyayari. Hindi nila inakalang tama si Lou, kaya binaliwala nila ang babala nito. At yun ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Habang natutulog si Lou sa kanyang kwarto, may nakakakilabot na boses ang papalapit sa kanya. Kasabay nito ang halakhak na unti-unting lumalakas. At nakita niya nakalutang sa ere si Annabel habang papalapit ito sa kanya. Nakalutang ito sa taas niya at nakakatakot ang mukha nito. Pulang-pula at nagbabaga ang kanyang mga mata. May dugo sa gilid ng kanyang labi. At bigla na lamang kinalmot ang mga kuko nito
ang dibdib ni Lou. Malubhang nasugatan ang dibdib ni Lou. Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo ako! Iligtas niyo ako sa manigang ito! Hindi! Tulungan niyo ako! May narinig siyang mga sigaw at naramdamang may sumasaksak sa kanyang dibdib. At narinig ulit ang malakas na halakhak. Hindi makatayo si Lou sa kanyang kama dahil tila may nakadagan sa kanya at hindi siya pinapakawalan. Umalingaw ang mga tili at sigaw sa paligid. Takot na takot si Lou. Kinalabutan, kinabahan. Punit ang kanyang mga damit. Hindi siya makapagsalita at ilang beses pa tuluyan nang hinimatay. Pagising ni Lou, naramdaman niya ang matinding sakit. May 4 na sugat sa kanyang dibdib na parang sinaksak ng pako. Dumating si Donna at Angie at nagulat sa nakita. Kitang-kita ang kanilang takot at hindi nila alam kung anong gagawin. Paupo na lamang si Donna sa pagkatuliro. Nang malaman ng mga kapitbahay ang nangyari, pinatawag nila si Father Hagen. Pinag-aralan niya ang manika at napagtantong hindi niya kayang supilin ang manika. Tinawag niya si Father Cook na mas makapangyarihan sa kanya. Tinawagan niya sina Ed at Lorraine Warren. Masusi nilang pinag-aralan ang manikang si Annabel. At unting-unting nabubunyag ang katotohanan tungkol sa manika. Ngayon lang nakakita sina Ed at Lorraine ng manikang punong-puno ng kababalaghan. Hindi nagtagal, nalaman nila ang misteryong tungkol sa manika. Nadiskubre nila na hindi kaluluwa ng batang babae ang nasa loob ng manika. Kung hindi, isang demonyong nagpapanggap bilang isang inosenteng bata. Layunin ng demonyong ito na sumanib at sakupin ang katawan ni Donna o ang kaibigan nitong si Angie. Kung nagtagumpay ito, malaking kapahamakan ang maaaring mangyari. At nang ibinunyag ito ni na Ed at Lorraine sa kanila, lubhang kinilabutan si Donna. Nanginig siya sa matinding takot. Ginoon, natatakot po ako. Iligtas niyo po ako sa manikang ito. Alisin niyo na po siya dito. Baka mamatay pa kami na dahil sa kanya. Huwag kang mag-alala, anak. Alisin ko na siya sa bahay na ito. At mula ngayon, hindi niya na kayo gagambalain pa. At nilagay ni na Ed at Lorraine Warren sa likod ng kanilang sasakyan at umalis. Ngunit, nang umandar ang sasakyan, bumilis ang andar nito. Hindi nila magalaw ang manibela at hindi rin gumagana ang preno. May kakaibang tunog galing sa likod ng sasakyan. Lumundag sila mula sa sasakyan bago ito bumangga sa isang puno. Nag-isip ng mabuti si Ed at Lorraine at kumuha sila ng holy water at binuhusan ng manikang si Annabel. Tumahimik na ang manika. Muli silang bumiyahe at nakarating sa kanilang bahay. Napagtanto nilang mahirap supilin ang manika. Maging sa kanilang tahanan kung saan-saan lumilipat ang pwesto si Annabel. Tinawag nila si Jason Bradford, isang kilalang paring Katoliko. Pinakita ni Father Jason ang kanyang kapangyarihan nang itaas niya ang manika at sinabing, Isa ka lamang manika at hindi kami mapapahamak. Pagkatapos nito, umalis na si Father Jason at umuwi. Pagkalipas ng ilang araw, napabalitang muntik nang mamatay ang pari sa aksidente. Ngayon, magkasamang nagpasya sina Father Jason, Ed at Lorraine Warren na ikulong ang manikang si Annabel sa isang baul. Nilagay nila ang baul sa isang museo. Hanggang ngayon, nakatago pa rin sa baul ang manika doon sa museo. Minsan, isang kaibigan ni na Ed at Lorraine Warren ang nagbiro tungkol kay Annabel. Pagkatapos noon, namatay siya at ang kanyang asawa sa isang matinding aksidente sa motorsiklo. Takot na ang mga taong sabihin ang pangalan ni Annabel. Hanggang ngayon, nakatago pa rin sa baol si Annabel doon sa museo.
walang mangahas na makita siya. Hanggang ngayon, nananatili si Annabel bilang pinakamapanganib na manika. Ang wakas.